Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang nakadipang mga kamay ni Moises ay tanda ng kapangyarihan ng pagdalangin sa Diyos. Sa pananalangin sa Diyos, napagtatagumpayan ng suliranin at nakakamit ang bawat hadikain. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita ay nasa Refidim at sinalakay sila ng mga Amalisita. Sinabi ni Moises kay Josue, "Pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalisita. Tatangnan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at ako'y tatayo sa ibabaw ng burol." Sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalisita. Si Moises naman, kasama sina Aaron at Hur, ay nagpunta sa burol. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalisita. Nangawit na si Moises, kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dooy, nalupig ni Josue ang mga Amalisita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Tayo pong lahat, sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa gawi ng bundok, tumitingin ako, saan manggagaling ang aking saklolo? Ang hangad kong tulong sa Diyos magmumula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Tugon, Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. huwag sana akong bayaang mabuwal, handang lagi siya sa pagsasanggalang. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Tugon, Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. ang Diyos na Panginoon, siyang magbabantay, laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka magdaramdam sa init ng araw, kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Tugon, Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. sa mga panganib, ika'y ililigtas. Nitong Panginoon, siyang mag-iingat. Saan man naroon, ika'y iingatan. Di ka maaano kahit na kailan. Tugon, Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ang mga salita ni Apostol Pablo kay Timoteo ay patungkol sa paggawa ng kabutihan habang tayo'y dumudulog sa salita ng Diyos. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo
Kay Timoteo, pinakamamahal ko, huwag mong tatalikdan ng mga aral na natutuhan mo at matibay na pinananaligan. Yamang kilala mo ang nagturo nito sa iyo mula pa sa pagkabata. Alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulatay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na hatol sa mga buhay at mga patay, alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari. Ipinangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Hikayatin mo, pagsilbihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa mga alagad na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding iyon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon, ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili, "Bagamat hindi ako natatakot sa Diyos ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa kapaparito niya." At sinabi ng Panginoon, "Narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi. Bagamat tila nagtatagal iyon, sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya?" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Okay. Ngayon naman, sa karanasan po natin, may mga panalangin na agad-agad tinutugunan. Agad-agad nakukuha natin. May mga request tayo sa Diyos na isang dasal mo lang, andyan na agad. Gagaya nung 10 ketongin, sumigaw lang, sinabihan lang, ora mismo, gumaling silang lahat. Pero meron tayong mga karanasan na minsan, ang tagal-tagal na nating idinadasal, pero parang hindi pinakikinggan ng Diyos ang ating mga dasal. May ganyan tayong mga linyahan, no? Kaya nga, madalas din, tinatamad na tayo. Madalas din ay nagtatampo na tayo at wala na, kinakalimutan na lang natin. Pero yung tampo natin sa Diyos, nandoon kasi nga hindi ibinigay yung ating kahilingan. Ngayong linggong ito, pinapaalala sa atin ni Jesus na huwag tayong manghinawa. Ibig sabihin, huwag tayong titigil sa pagdarasal. Sabihin nyo nga po, pagdarasal. Ang pagdarasal po, hindi lang ito basta magdadasal ka kasi may hihingiin ka. Ang pagdarasal ay pakikipag-communicate natin sa Diyos.
Pag sinabing communication, yung tamang communication, magsasalita ka, makikinig siya. Magsasalita siya, makikinig ka. Hindi pwedeng, hindi magtatagumpay ang isang relasyon na ikaw lang ng ikaw ang nagsasalita at ayaw mo nang pakinggan kung ano ang sasabihin nung kausap mo. Nakuha ba? Yan. Yeah. Sabihin nyo sa katabi ninyo, huwag ka nang magtampo. Siyempre, no? Ang Diyos ang may alam ng ating pangangailangan. Ang Diyos ang nakakaalam kung ano ang makakabuti o makakasama para sa atin. Hindi ko alam kung ano ang dahilan ng Diyos kung bakit yung kahilingan mo na gumaling ka na sa sakit mo, hindi ko alam kung bakit hindi pa niya binibigay sa iyo. Pero baka hindi kasi yan talaga ang kailangan. Hindi yung gumaling ka ang kailangan mong pagtuunan ng pansin. Baka hindi yan. Minsan, kailangan natin lawakan ang ating mga pag-iisip, no? Ating pangunawa. Kasi yung realidad, hindi lahat ng gusto mo, makukuha mo. Hindi lahat ng kailangan o sa pakiramdam mo, pangangailangan mo, ay talagang kailangan mo. Dahil nga kung tutusin, di ba? Marami naman ibinigay at binibigay ang Diyos para sa atin, kahit hindi mo hinihingi. Yung nga lang, no, yung kapritsyo natin, pag hindi binigay yung gusto mo, ayon sa gusto mo, tatampo na tayo sa Diyos. No, kaya naman, no, yun nga, sabi, no, maganda kasi yung salita ni Jesus na, huwag manghinawa. Ano ba ibang term ng manghinawa? Magsawa. Huwag kang magsasawang magdasal na para bang, hindi naman ako pinakikinggan, ba't pa ako magsasalita dyan? Hindi. Makikipag-usap pa rin. Alam niyo, di ba, na mismong si Jesus, di ba? Nagdasal. Sabi, kung pwede, Lord, no, Ama, kung pwede, alisin mo sa akin ito. No, bago siya ipako, pero pinako eh. Nagdasal siya na wag na mangyari yung pagpako, pero napako. Faithful naman siya, di ba? Bago, habang at pagkatapos ng kanyang misyon, nagdadasal siya. Pero yun din, yung hindi natin nakikita na epekto ng pagdarasal sa tao ay yung napapatatag siya. Tumatatag, tumitibay. Kaya kung sakali po, no? Katulad sa kwento sa ating unang pagbasa kay Moises, may mga laban tayo sa buhay. No? Si Moises at ang mga Israelita, no, nakikipaglaban sa mga Amalekita. May laban eh. At ang sabi, kapag nakataas ang kamay ni Moises, nananalo sila. Pero pag naibababa ang kamay ni Moises, natatalo sila. Sa buhay natin, may mga laban na nakakapagod. Pero anong ginawa ng mga kasamahan niya? Tinukuran yung kamay. Hinawakan, no? Iniangat ang kamay para lang hindi bumagsak. So may mga tulong sa paligid natin na kailangan din natin tanggapin. Kaya nga kung nangihinawa ka, mahalaga na mayroong mga tao sa paligid mo na magpapalakas ng loob mo o kaya naman aalalay sa iyo para hindi ka bumigay, para hindi ka tuluyang bumagsak. Pero dapat tanggapin mo din. No? Tanggapin mo na hindi mo kakayanin mag-isa. Kailangan natin ng tulong. Kaya sa mga misa, marami tayong mga pamisa, mga ipinagdarasal, mga espesyal na intensyon. Hindi lang basta pasasalamat, mga natatanging kahilingan. Andun pa rin yung mga may sakit, no? Agarang paggaling. Pero yung iba, yung inihiling natin na sana gumaling na, yung iba namatay na. Magkaiba lang kasi ng pananaw kung paano dapat sagutin ng Diyos ang ating kahilingan. Pero magkaiba rin ang pagtugon ng Diyos sa atin pong pamamaraan. So, maging malawak nawa tayong lalo sa atin pong pakikipag-ugnayan sa Diyos, sa atin pong pakikipag-usap sa Diyos. Amen? Makapangyarihan naming Ama, sa pamamagitan ng misteryo paskwal ng iyong bugtong na anak,
Tinutulungan mo kami sa pagkapit at pagtitiwala sa iyo sa aming mga panalangin. Palakasin mo ang aming mahihinang pananampalataya. Kami nagsusumamo, mapagmahal naming Ama, ikaw ang aming lakas at pag-asa. Mapagmahal naming Ama, ikaw ang aming lakas at pag-asa. Ama naming mapagmahal, pagkalooban mo kaming iyong simbahan ng banal na pagtitiyaga sa aming pagsisikap, maging salamin ng iyong pag-ibig. Manalangin tayo. Mapagmahal naming Ama, ikaw ang aming lakas at pag-asa. Ama naming mapagmahal, tulungan mo ang aming mga punong bayan upang tuwi na silang makapaglingkod sa ngalan ng katotohanan, kabutihan at kagandahan. Makita ka nawa nila sa mga taong kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Mapagmahal naming Ama, ikaw ang aming lakas at pag-asa. Ama naming mapagmahal, alalayan mo ang lahat ng cultural workers sa kanilang mga adhikain, gawain. Tulungan mo kaming maging mga sensitibo sa pagkilos ng iyong espiritu sa mga kulturang aming nakakadaupang palad. Manalangin tayo. Mapagmahal naming Ama, ikaw ang aming lakas at pag-asa. Ama naming mapagmahal, buksan mo ang tarangkahan ng iyong makalangit na pagtatalimtiman sa mga namayapa naming mahal sa buhay, pati na rin ang mga walang nakaaalala. Manalangin tayo. Mapagmahal naming Ama, ikaw ang aming lakas at pag-asa. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, natatanging kahilingan at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito, gayon din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisayan ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw, bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Sa isa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana sa kaitaasan, pinapalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, inaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Noong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Noong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen.
nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Aking tanglaw, tanging ikaw ang kaligtasan. Sa panganib, ingatan ako, ang lingkod mo nananalig sa iyo. Ang tawag ko'y iyong pakinggan, lingapin mo at kahabagan. Anyaya mo'y lumapit sa'yo, huwag magkubli, huwag kang magtakbo. Sa bawat sulok ng mundo, ang lingkod mo'y hahanap sa'yo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.